So magandang umaga po. So pagpapatuloy po natin sa ating pong Sunday School ang pag-aaral natin ng Book of Isaiah. Ang Book of Isaiah, medyo mahaba itong book. Meron itong 66 chapters. But right today, we're going to finish the survey ng Book of Isaiah. And we know na ang structure po ng Book of Isaiah from chapter 1 hanggang chapter 35, chapter 1 hanggang 35, ito po ay naglalaman primarily ng mga judgment ng Diyos, primarily sa bayan po ng Judah, pero in-include po ng Diyos dito ang bayan ng Israel, dahil nung panahon po ni Isaiah, hati na po ang kaharian po ng Israel. At hindi lamang Judah and Israel ang object of judgment, gayon din po ang mga kapitbahay na bayan po ng Israel ay i-judge din ng Panginoon or ginudge din ng Panginoon. And we see that chapter 1 hanggang 35. Chapter 36, 37, 38, and 39, 4 chapters ng Book of Isaiah. Ito po yung historical interlude kung saan ipinakita sa atin ni Isaiah yung tatlong events na nangyari kay King Hezekiah. Yung kanyang yung invasion ni Sennacherib, yung pagkakasakit ni Isaiah, at yung compromise ni Hezekiah yung pagkakasakit ni Hezekiah at yung compromise ni Hezekiah sa bayan ng Babylonia. And nakita natin po yan sa 36 hanggang 39. Now, ngayon po, tayo po ay dadako doon sa ikalawang bahagi ng Book of Isaiah, which is yung pong comfort and redemption mula chapter 40 hanggang chapter 66. And yes, last Sunday na pag-aralan natin na yung chapter 40 hanggang 48, ito ay naglalaman ng deliverance ng Diyos sa kamay po ng mga Babylonia, sa kamay ng captivity, sa kamay ng Babylonia sa captivity. And we know na hindi pa nangyayari yung captivity, hindi pa nangyayari yung exile, pero ipinangako na ng Diyos sa kanila na sila ililigtas ng Diyos sa pagkasakop. And we know last week si Cyrus na ginamit ng Diyos upang sila ay i-deliver. Now, today, bilang pagtatapos po ng survey natin sa Book of Isaiah, titingnan po natin yung Isaiah chapter 49 hanggang 57 at Isaiah chapter 58 hanggang 66. Now, hinati ko po ito in order na magkaroon tayo ng good grasp ng Book of Isaiah, at yung huling bahagi po nito ay i-divide po natin yung huling bahagi ng Book of Isaiah sa chapter 49 to 57. Welcome po. Ma'am, welcome po. Kayo po si Ma'am Joe. Joe Sisanya. Brother Bill communicated to us po na kayo po iparating. So welcome po. Tuloy po kayo. So, ito po yung Sunday School po natin. Pinag-aaralan natin ang Book of Isaiah. So, bilang huling installment ng survey ng Book of Isaiah today, bibigyan natin ng survey yung mga chapters ng 49 to 57 na ito'y nagpapatungkol sa lingkod ng Diyos. Sino tong lingkod ng Diyos na ito? Titingnan natin po later on. At yung Isaiah chapter 58 hanggang 66, ito po'y nagpapatungkol sa future glory ng Panginoon. So, kung titingnan po ninyo ang pangkalatang larawan ng Book of Isaiah, ang unang portion, majority part ng Book of Isaiah ay nagpapatungkol ito sa judgment. Kung paano dahil sa kanilang idolatry, dahil sa kanilang pagkakaroon ng ibang Diyos, ipinaranas sa kanila ng Diyos ang Babylonian captivity. We see that. Pero pagkatapos po ng judgment, punishment, condemnation, destruction, ipinakita po ng Diyos sa bayan po ng Israel ang kanila pong redemption, ang kanilang tagapagligtas. Walang iba kundi po ang ating pong Panginoong Kristo. At bilang pagtatapos, ipapakita po sa atin ng Book of Isaiah na dahil sa redemption na ipapataw ng Diyos sa bayan ng Israel, magkakaroon po sila ng future glory. And we know na ang pinaka-overall theme ng Book of Isaiah ay ang kaligtasan, salvation ng mga Israelites, na kung saan ang Panginoon ililigtas sila sa kamay ng Babylonia, sa kamay ng kanilang mga kaaway, and ultimately, yung kaligtasan nila spiritually. And we see that in the Book of Isaiah. Now,
Tingnan natin po yung chapter 49 hanggang 57. Now, ito pong Isaiah chapter 49 hanggang 57, dito po ipinipresent ng Diyos through prophet Isaiah ang mission, ang suffering, and even triumph ng kanyang lingkod, the Lord's servant. At sino itong servant na ito? Brother RJ, ito ba si Cyrus? Kasi in the previous chapters, nakita natin na si Cyrus ang anointed ng Panginoon. Tinawag siyang anointed. Dahil si Cyrus po, ang ginamit po ng Diyos o gagamitin ng Diyos sa perspective ni Isaiah upang iligtas ang Israelites sa kamay po ng Babylon. Pero ito pong Lord servant na ito po'y walang iba kundi po ang kanila pong Misaya, ang ating pong Panginoong Kristo, the Lord Jesus Christ. Siya po ay tinawag po ditong the Lord servant. Bakit? Bakit siya ipiniresent na Isaiah na lingkod ng Diyos? Dahil ang Panginoong Kristo po ang gagawa po ng layunin po ng Diyos Ama. And we know sa Book of Mark, if you are aware, sa Book of Mark, pinirasan po ni Mark ang ating pong Panginoong Kristo bilang isang lingkod. At yun po ay in parallel sa Book of Isaiah. Dito, sa sa chapter 49 hanggang 57, yung pong lingkod ng Diyos na Messiah, the Lord Jesus Christ, siya po ay ipinadala ng Diyos upang i-restore ang bayan po ng Israel. At hindi lamang para sa bayan ng Israel, kundi siya din po ang magdadala ng kaligtasan even to the Gentiles. Go over in Isaiah 49 verse 6. Isaiah chapter 49 verse 6. Dito po, tingnan po ninyo. Isaiah 49 verse 6. And he said, "It is a light thing that thou shouldest be my servant to raise up the tribes of Jacob and to restore the preserve of Israel." So, dito niyo po makikita, primarily, ang layunin ng servant ng Panginoon ay i-restore ang bayan ng Israel. Pero hindi po natapos doon. "I will also give thee for a light to the Gentiles, that thou mayest be my salvation unto the end of the earth." So napansin po ninyo na ang layunin ng Lord servant ng ating Panginoong Kristo ay primarily sa piniling bayan ng Panginoon, the Israel. Pero hindi po natapos po doon. Pinakita ng Diyos through prophet Isaiah na ang kaligtasan, ang layunin ng lingkod ng Diyos ay maging liwanag din ng mga hintil, including us. We are Gentiles. So we see that in 49:6. Pero dito din po sa section po na ito, 49 to 57, na kahit pinadala ng Diyos ang kanyang servant sa bayan ng Israel, ipinakita po dito ng Diyos na i-reject ng bayan ng Israel ang servant ng Panginoon. Tingnan po ninyo sa Isaiah chapter 50 verse 6, kahit siya i-reject ng bayan ng Israel, i-endure ng Panginoong Kristo ang suffering. Isang halimbawa, Isaiah 50 verse 6, "I gave my back to the smiters, and my cheeks to them that pluck off the hair. I hid not my face from shame and spitting." So, dito po sa Isaiah 49 to 57, ipinakita ng Diyos na meron siyang lingkod na ipapadala sa mga Israelites, pero anong gagawin po ng mga Israelites sa servant ng Panginoon? Lalatiguhin ang likod. Yun po ang Isaiah 50 verse 6. At hindi lamang doon, yung balbas ng servant na ito ay literal na tatanggalin. Just imagine, and normal po sa isang Hudyo, ang mahaba po yung balbas, yung kanyang beard. At dito, sinabi ni Isaiah na nung ang Panginoong Kristo ay during the crucifixion night or crucifixion day, ang ginawa sa kanya ay yung balbas, yung beard ng Panginoon ay winasak at hinila. To the point, ang sabi doon, "My cheeks to them that pluck off the hair." So ganun po ang ginawa ng mga Hudyo sa servant po ng Panginoon. Hindi lamang ito na hindi natin itong detalye pong ito, hindi po ito binigyang detalye ng mga gospel writers, wala po ito sa Matthew, Mark, Luke, and John, pero sinabi po ni Isaiah na during the crucifixion day, hindi lamang siya pinako, hindi lang siya nilagyan ng koronang tinik, hindi lang siya ipinako ng hubot-hubad, dito po yung kanyang balbas ay hinila. Just imagine that, ganong cruelty. So, dito po sa 49:57, ipapadala ng Diyos ang kanyang lingkod.
Siya ang magbibigay ng restoration sa Israel, siya ang magbibigay ng liwanag sa Gentiles, pero sadly, hindi po siya tinanggap. Hindi po siya tatanggapin ng bayan ng Israel. Yun po ang perspective dito na Isaiah. Now, fast forward, 700 years ang nakalipas nung si Jesus Christ ay ipinanganak, na-fulfill po ito literally. Siya po ang naging liwanag ng bayan ng Israel, siya ang naging liwanag ng mga Gentiles, pero hindi po siya tinanggap ng bayan po ng Israel. Kaya nga po dito, inassure po dito ng Diyos, even in this section, inassure po ng Diyos sa kanya pong mga tao, specifically mga Hudyo, ang everlasting redemption through the Lord Jesus Christ. Go over in Isaiah 51 verse 6. Isaiah chapter 51 verse number 6. So, we see in Isaiah chapter 51 verse 6, "Lift up your eyes to the heavens and look upon the earth beneath, for the heavens shall vanish away like smoke, and the earth shall wax old like a garment, and they that dwell therein shall die in like manner. But my salvation shall be forever, and my righteousness shall not be abolished." So dito po makikita natin, ito pong Isaiah 51 verse 6, ito pinagpapatungkol sa everlasting covenant ng Diyos sa bayan po ng Israel. Now, tulad po ng timeline natin ng Book of Isaiah, around 8th century BC, yung pong si Isaiah ay nabuhay at yung sinulat po niya ito. 700 years before Christ. At we know na ito po yung time ng crucifixion ng Panginoon. Ito po yung Old and New Testament. We see this timeline. Si Isaiah po, 700 years to the future, nakita niya na i-reject ng bayan ng Israel ang Panginoong Kristo. So ito po si Isaiah. Pero sa perspective po na Isaiah, pagkatapos po ng rejection ng bayan ng Israel sa kanilang Messiah, sa kanilang Lord servant, of course, according kay Daniel, mawawasak po ang templo. If you check Daniel chapter 9, makikita po ninyo na nakita po ni Daniel na ang Messiah po ay makukrucified at yung temple, yung sanctuary po ay mawawasak. Nangyari po ito 70 AD. Historically, ang Roman Empire sumakop sa Jerusalem at nasira po ito. Pero sa perspective po ng Old Testament, including Isaiah, pagkatapos po ng temple destruction ng 70 AD, dadating na po yung the day of the Lord, which is tribulation, 7-year tribulation. Alam po nila to dahil sa prophecy ni Daniel. At pagkatapos po nito, Millennium Kingdom. Pagkatapos po nito, New Heaven and New Earth. Now, ito po yung timeline ni Isaiah. Ano ang kulang po dito na hindi po nakita ni Isaiah na ni-reveal sa atin ng Panginoong Kristo? Ni-reveal sa atin ni Apostle Paul yung church age church age. So mapapansin po ninyo dito po sa pagitan ng tribulation at nung 70 AD destruction, we know na merong at least 2,000 years gap na church age na kung saan po tayo kabilang. Pero yung pong church age na ito, hindi po ito nakita ni Isaiah. Hindi ito nakita ni Isaiah. Kaya nga po, sa perspective na Isaiah, nakita niya yung suffering ng Lord's servant. Pero dun po sa Isaiah 51 verse, dun po sa binasa natin, Isaiah 51 verse 6, yung everlasting redemption, mangyayari po ito sa Millennium Kingdom hanggang New Heaven and New Earth. So nakita po ninyo na sa perspective ni, parang lagi ko pong example, pagka nasa platform kayo ng train station, naranasan nyo bang sumakay sa MRT o LRT? Nasa platform kayo, yung tren, malayo pa lamang, kita nyo siya na isang tren. Pero yung detalye, hindi nyo alam kung kailan mangyayari. Ganun po si Isaiah. Sa pananaw po ni Isaiah, yung pong mga events na ito, para tong tren na malayo, na nakikita lang niya to as a one big event. Pero tayo, dahil kumpleto na yung Bible, we're more privileged than Isaiah. We are more privileged than Isaiah kasi may mga alam tayo na hindi alam po ni Isaiah. Katulad ng church age, katulad ng timeline na ito. Ngayon, sa ating pong pananaw, sa ating pong perspective, yung trend, wala na sa malayo, dito na nakatigil na sa platform. Ngayon, alam na natin yung detalye. Alam natin na yung tinutukoy ni Isaiah, dito siya. Yung tinutukoy ni Isaiah, dito siya sa Millennium Kingdom.
At yung pong Isaiah 51 verse 6, yung pong everlasting redemption, ito po yung mangyayari sa Millennium Kingdom hanggang New Heaven and New Earth. So nakita siya ni Isaiah. And makikita din po dito ni Isaiah yung culmination ng proclamation of the gospel to all nation. Ngayon, hindi pa po ito nangyayari, pero mangyayari po ito sa Millennium Kingdom and onward. Go over, for example, in Isaiah 52 verse 7. Isaiah chapter 52, verse 7. How beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings, and publisheth peace, that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation, that saith unto Zion, thy God reigneth. Na ito pong Isaiah 52 verse 7, ito po'y ginamit ni Paul sa kanya pong mga sulat. We know that in Romans chapter 10. Pero ito po'y literal na nagpapatungkol po sa Millennium Kingdom. Sa Millennium Kingdom po, ang magiging headquarter po ng Panginoon ay ang Jerusalem, at mula po sa Jerusalem, may mga magiging preacher po ang Panginoon. And ito po'y nakakamangha kasi today po, pagka pumunta kayo, halimbawa, nag-preach kayo sa isang lugar. Let's say, mag-preach kayo sa palengke. Currently, ang tao po ay may choice at meron siyang freedom na huwag pakinggan ang preaching po ng Panginoon. Just imagine, mag-street preach ka dyan halimbawa sa City Hall or dyan sa Pure Gold. I guarantee you na wala pong makikinig sa'yo. Merong makikinig, probably, pero most of the people ay hindi po makikinig. Pero pagdating po ng millennium, ito po yung context ng Isaiah 52 verse 7, how beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings. Ito po yung mangyayari po sa millennium. May mga preacher po na pupunta sa iba-ibang lugar upang ituro po ang batas ng Diyos sa maraming tao, at dito po wala na pong choice ang tao. And very exciting sa araw po na ito. Kasi ang tao po, wala na po silang magiging choice kundi makinig sila sa Word of God. May mga taong uupo sa pakikinig, out of their heart, out of their own volition, makikinig sila sa Word of God. Pero may mga tao po during the millennium, especially yung pong mga magiging anak ng first generation, yung pong mga unsaved na descendant, parang isang bata. Kung halimbawa may anak kayo na dinala nyo sa church, kayo gusto nyo mag-church, pero yung anak ninyo ayaw ng church, pero dahil kayo yung authority, no choice silang makinig at pumasok sa church. At ganun din po sa millennium. Pero ito pong Isaiah 52 na binasa po natin, proclamation of good news to all nation, mangyayari po ito in the millennium. At yung pinaka-center ng section po na ito ay yung chapter 53. Chapter 53, pinaka-center po nito ay yung chapter 53. And I think lahat po sa atin ay familiar sa Isaiah chapter 53. Go over, for example, in Isaiah chapter 53. Dito po sa Isaiah chapter 53, dito po ipinakita ng Diyos sa mga Hudyo through prophet Isaiah, yung pong kanilang servant, it will be the suffering servant. The suffering servant. Dito niyo po makikita, for example, Isaiah 53 verse 1, verse number 2. For he shall grow up before him as a tender plant and as a root out of a dry ground. He had no form nor comeliness. When we shall see him, there's no beauty that we should desire him. Ibig sabihin lamang po nito, yung magiging Lord servant, sa perspective na Isaiah, wala kang makikitang kagandahan sa kanya. Ibig sabihin, kung paano ang normal na itsura ng isang Hudyo, ganun lamang siya. Kaya nga po yung mga paintings na, halimbawa, yung painting ni Leonardo da Vinci, na sikat ngayon, ng picture daw ng Panginoong Jesucristo, hindi po tunay yun. Kasi Isaiah 53 says, normal na tao lamang siya. Kung ano ang normal na itsura ng Hudyo, ganun lamang ang itsura ng Panginoon. Sabi ng Isaiah, wala kang makikitang kagandahan sa Kanya. Pangalawa, another thing na makikita nyo sa verse number 3, He is despised and rejected of men. Naalala nyo ba na nung ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao, siya ba'y tinanggap ng mga tao? And we know na hindi po. Yung Lord servant, siya po ay i-reject po ng mga tao. He will be rejected of men. He will be despised. He will be called the man of sorrow, a man of sorrow. Just remember yung night before crucifixion, kung gaano ang kanyang naging sorrow sa Garden of Gethsemane. He is a man of sorrow. Just imagine,
Alam niya na yung kanyang mga disipulo, yung kanyang mga church member, pag inaresto siya, siya iiwan. Alam ng Panginoon yon. Kaya ganun po ang naging sorrow ng Panginoon. So we see that, we see also in verse number 3, He was acquainted with grief, and we hid as it were our faces from Him. He was despised, and we esteemed Him not. And makikita niyo po dito sa Isaiah chapter 53, bakit nangyari yon sa ating Panginoong Kristo? We know na dahil po sa ating pong mga kasalanan, ang ating pong mga kasalanan ay ibinata, kineri ng ating pong Panginoong Kristo at kalakip ng pagbuhat ng Panginoon sa ating pong mga kasalanan ang kaparusahan na nangyari po sa Kanya. Tingnan niyo po yung verse number 10, Isaiah 53 verse 10. Yet it pleased the Lord to bruise Him, He had put Him to grief, when thou shalt make His soul an offering for sin. Dito po sa Isaiah chapter 53 verse 10, binibigyan po tayo ni Isaiah kung ano ang nangyayari sa backstage during the crucifixion. 'Di ba? Pag binasa niyo po yung gospel, alam natin yung detalye. Alam natin na yung mga Romanong sundalo ang nagpako sa Panginoong Kristo. Alam natin na kinukutsa siya ng mga kaaway niya. Alam natin yung detalye. Pero itong Isaiah 53, sa backstage, halimbawa may theater, alam natin ang nangyayari sa stage, pero merong mga nangyayari sa backstage. At dito po sa Isaiah 53, ito po yung backstage ng crucifixion. Sabi ni Isaiah, nalugod si Jehovah nung pinagmalupitan niya ang kanyang servant. So, ang nangyayari sa crucifixion, yes, alam natin yung detalye, mga Roman soldiers ang nagpako, ang Roman soldiers yung nagmalupit, pero sa likod pala noon, ang Diyos Ama pala ang nagmamalupit sa ating Panginoong Kristo. Sabi ni Isaiah, yet it pleased the Lord, that is Jehovah, to bruise Him. Nalugod si Jehovah nung pinagmalupitan niya ang kanyang servant. Bakit ganun, Brother RJ? Just imagine, kaya nyo ba sa mga magulang po natin? By the way, Happy Mother's Day po. Pero sa mga magulang natin, kaya nyo bang pagmalupitan ang inyong anak? Ang tanging gagawa lamang po noon ay merong diferensya sa pag-uutak. Wala pong magulang na magmamalupit sa kanyang anak. Pero Isaiah 53 verse 10, pinakita sa atin sa backstage ng crucifixion na si Jehovah pala ay nalulugod nung pinagmamalupitan niya ang Panginoong Kristo. Bakit? Anong nangyari doon, Brother RJ? Kasi ang nangyari po sa crucifixion, ang kasalanan po ng sanlibutan ay ipinataw po ng Diyos Ama sa ating pong Panginoong Kristo. At yun po ang context ng Isaiah 53. At dahil nasa Panginoong Kristo pong balikat ang kasalanan mo at kasalanan ko, ang kaparusahan po ng kasalanan ay naranasan ng ating pong Panginoong Kristo. Yung galit ng Diyos Ama sa kasalanan ay naranasan po ng Panginoong Kristo. Remember, ano ang naging sigaw ng Panginoon Kristo? Siya'y nakapako. My God, why hast thou forsaken me? Dahil sa galit ng Diyos Ama sa kanyang servant, nung panahon na siya'y nakapako, kinalimutan siya ng Diyos Ama. At yun po ay nangyari dahil po sa kaligtasan na ginawa po ng Panginoong Kristo para po sa atin. At yun po ay hinighlight ng Panginoon. At ito po ang isang problema ngayon sa mga Jewish Orthodox. Pag tinignan po ninyo ang mga Jewish Orthodox, nire-reject nila ang Isaiah 53. Nire-reject nila ang Isaiah 53. Hindi nila alam na yung kanilang the Lord's servant na ipapadala ni Jehovah sa kanila, nakita natin yan sa chapter 40, we see that in chapter 49, hindi nila alam na yun pala ay magsasuffer para sa kanilang kasalanan. So, yan po ang Isaiah 53. And also, pagkatapos po nitong Isaiah 53, you will see in Isaiah chapter 54, tingnan po ninyo, Isaiah 54, verse number 10, halimbawa, for the mountains shall depart and the hills be removed, but my kindness shall not depart from thee, neither shall the covenant of my peace be removed, saith the Lord that hath mercy on thee. Ito pong verse number 10, ito po yung nagpapatungkol sa kanya pong everlasting covenant sa bayan po ng Israel. Na ang kanyang covenant ng kapayapaan ay hindi po maaalis sa bayan po ng Israel. Mali pong katuruan na pinalitan po ng church ang bayan po ng Israel. Sa pananaw po ng Diyos,
Meron pong entity ng bayan ng Israel, meron pong entity ang church. At marami pong nagtuturo ngayon na pinalitan ng church daw ang bayan po ng Israel. Hindi po tunay yun. Kung ano po ang ipinangako po ng Diyos sa Genesis chapter 12 kay Abraham, yun po ay kay Abraham lamang. Hindi po magpapalit po niyon. At kung tatanungin niyo po si Paul, sa Romans chapter 9, 10, 11, siya po ay nagpapatotoo na tayo ay ano lamang, nakakita kayo ng isang puno. Halimbawa, isang puno, olive tree. Tayo ay hindi olive tree, pero yung ginraft, meron ba sa inyo nagtatanim na, halimbawa, may puno ng mangga, pero may puno ng santol, pero kukuha kayo ng puno ng santol at ididikit niyo ito sa puno ng mangga. And then, magugulat na lamang kayo, namumunga na ng santol ang mangga kasi nakagraft. Tama ba yung term ko? Graft, yung sanga. Ganon din po tayo. Pag tinanong niyo si Paul, hindi naman talaga tayo bahagi ng olive tree. Isinali lang tayo ng Panginoon. May darating po yung time, currently po, yung timeline ng Diyos sa bayan ng Israel ay nakatigil. Nakapokus po ngayon ang Diyos sa kanya pong mga churches. Kung papapansin po ninyo, hindi po Israel ngayon ang nagbibigay liwanag sa ating Panginoon, sa mundo po natin ngayon, mga churches po. Pero pagdating po ng rapture, tribulation, at millennium kingdom, babalik po ang atensyon ng Diyos sa bayan ng Israel. Kaya nga bilang challenge sa atin po, habang tayo po ngayon ay nasa church age, by the way, ang church po ay limited time only. Nakakita na kayo ng promo sa mall, nasasabihin ng sales agent, "Sir, kunin nyo na to kasi limited time offer lang to." Alam niyo po ba ang church, limited time offer lang din to. Darating yung time na matatapos po yung church age. Darating po yung time na babalik ang atensyon ng Diyos sa bayan ng Israel. And that's what Isaiah saw. Makikita niyo din po dito sa halimbawa Isaiah chapter 55 na yung pong biyaya ng Diyos na para sa bayan ng Israel, ito po i-extend niya sa lahat po ng tao. It will become a universal invitation. Go over in Isaiah 55 verse number 11. "So shall my word be that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the things whereto I sent it." So makikita niyo po dito na yung word of God ng Panginoon na lumabas sa Kanya ay hindi po ito babalik ng walang kabuluhan. We can apply it in our time. Pag nag-preach ka halimbawa sa iyong kaibigan, hindi man tanggapin ng kaibigan mo ang word of God na pinreach mo, hindi ito babalik ng walang kabuluhan. Pero ito pong Isaiah 55, ito po ay mangyayari po literally pagdating po ng millennium kingdom. So, we can apply it in our time, pero yung literal fulfillment po nito will become in the millennium kingdom. And we see also, sa Isaiah 57, makikita po ninyo dito sa Isaiah chapter 57, yung pong magiging destruction po ng mga wicked, eternal destruction ng mga wicked, and so on and so forth. So, Isaiah chapter 49 hanggang 57, nakapokus po ito sa servant ng Panginoon, the Lord's servant ng ating Panginoong Kristo. Sa pananaw ni Isaiah, ipapadala ng Diyos ang kanyang servant para sa mga Hudyo, at hindi ito tatanggapin ng mga Hudyo to the point na pagmamalupitan nila ang kanilang Messiah. We saw that na nangyari po literally nung si Jesus Christ ay nagkatawang tao. Pero kahit pa man doon, yung everlasting covenant ng Diyos ay hindi po mawawala para po sa bayan ng Israel. So, diyan po yung 49 to 57. And huling section ng Book of Isaiah, Isaiah chapter 58 hanggang 66, ito naman po ay emphasis. Ang emphasis po nito ay ang future glory primarily ng Israel, pero ng buong mundo. Isaiah 58 to 66, ito po ay nakapatungkol po sa eternal glory ng Panginoon sa pamamagitan po ng bayan po ng Israel. Dito po sa Isaiah chapter 58, for example, Isaiah chapter 58, ito pong chapter po nito, ito po yung nagpapatungkol sa pag-reject po ng Diyos sa outward religious ritual na ginagawa po ng mga Hudyo. Tingnan niyo po yung verse 6 to 7. Isaiah 58, verse 6 to 7. "Is not this the fast that I have chosen, to loose the bands of the wickedness, to undo the heavy burden,
and to let the oppressed go free, and that ye break every yoke? Is it not to deal thy bread to the hungry, and that thou bring the poor that are cast out to thy house? When thou seest the naked, and that thou cover him, and that thou hide not thyself from thine own flesh. So dito po sa buong chapter po na ito, isang pagkakamali at kasalanan po ng mga Hudyo, akala nila kung sila ay merong religious ritual, ay katanggap-tanggap na sila sa Panginoon. Kahit po ngayon, pag pumunta kayo sa Israel, yung pong mga Orthodox Jew, akala, nagsusuot po sila dito ng ang tawag? Phylacteries. Yung phylacteries, isa po siyang box na nakalagay sa noo, na sa loob po ng box na yon ay may Word of God, may verse ng Old Testament, ng Torah po sa kanila. Akala nila, kung literal nilang ilalagay dito sa noo ang Word of God, ay nasa isip nila ang Word of God. Ganun po sila ka-religiously, outwardly. Pero inwardly, pinakita dito ni Isaiah na hindi gusto ng Diyos ang inyong outward fasting. Nagpapas kayo pero yung mga gutom ayaw niyong bigyan ng pagkain. So, yun ang problema po ng mga Hudyo. At dito po sa buong chapter 58, dito po niyo makikita yung rejection ng Diyos sa kanila pong outward religious rituals. At dito po sa Isaiah chapter 59, dito po babalik yung tema na i-expose po ng Diyos ang kanila pong mga kasalanan. 58 and 59, quite negative. Ni-reject ng Diyos ang kanilang outward religious ritual. Isaiah 59, yung kanilang kasalanan ay in-expose. We see that in Isaiah 59. Pero, dito po sa Isaiah chapter 60 hanggang Isaiah chapter, let's see here, 62, dito po bibigyan tayo ng preview ni Isaiah ng magiging glory po ng Jerusalem. Magiging glory po ng Jerusalem. Dito po sa Isaiah chapter 60, makikita po nyo dito yung restoration po ng Zion. Yung Zion po, pag sinabi pong Zion, ito po ay Mount Jerusalem. Kung alam niyo po yung geography ngayon ng Jerusalem, siya po ay nakatayo sa isang hill. Yun po yung Zion, yun po yung Mount Jerusalem, yun po yung Mount Zion na tinutukoy po dito. Yung Zion po dito, tingnan niyo po sa Isaiah chapter 60, Isaiah chapter 60 verse 1, Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people, but the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee, and the Gentiles shall come to thy light, and the kings to thy brightness of thy rising. Kailan to, Brother RJ, nangyari? Kailan nangyari na ang Israel ang naging liwanag ng mga Gentiles? Nangyari na ba to sa kanakalipas? Probably, nung time po ni Solomon, nangyari po ito. Kasi according sa account po ng narrative ni Jeremiah at ng mga Old Testament writer, ang mga tao po ay pumupunta kay Solomon upang mapakinggan po ang wisdom ni Solomon. Yun po ay preview ng Millennium Kingdom. Pero historically hindi pa po nangyayari na ang Jerusalem ang naging liwanag po ng sanlibutan. Kailan po ito mangyayari? Mangyayari po ito sa Millennium Kingdom. So, currently po, kung titingnan po ninyo, ang Israel po, siya po ay in rejection sa Panginoong Kristo ngayon. Pero pagdating po ng Millennium Kingdom, tatanggapin nila ang Panginoon. And we see that here in the book of Isaiah. Makikita din po natin dito sa Isaiah 60 hanggang 62, yung pong magiging good tidings, freedom and comfort ng bayad ng Zion. Tingnan niyo po, for example, let's see here. Let's see. May mga, dito po sa Isaiah chapter 60, may makikita din po kayo ditong mga geographic changes na mangyayari, katulad po ng mga marirestore po yung land ng Israel and so on and so forth. You will see here also in chapter 60. In chapter 61 po, dito po makikita natin yung kanila pong anointed one, the anointed one. Ito po ang ating pong Panginoong Kristo. Isaiah chapter 61, ito po yung nagpapatungkol na ang kaligtasan
ng mga Israelites, hindi lamang kaligtasan physically sa kanila pong mga kaaway, kundi yung kaligtasan po nila spiritually. Currently po, marami pong Hudyo ngayon ang unsaved. Pero pagdating po ng Millennium Kingdom, sila po ay during the time of tribulation, magre-repent po ang mga Hudyo, sila po ay maliligtas at makakapasok po sila sa Millennium Kingdom. Sa Millennium Kingdom. At dun po mangyayari na ang salvation ay mararanasan po nila sa pamamagitan po ng kanilang anointed one, ng Messiah. At makikita niyo po sa chapter 61, yung pong katotohanan nito. For example, Isaiah 61 verse 1 and 2. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord had anointed me to preach good tidings unto the meek. He had sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord, and the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn, to appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them the beauty, ashes, and so on and so forth. So ito po, we know, nung si Jesus Christ po ay nag-incarnate, na-fulfill po niya ito, yung ilang bahagi po nito. Remember, nung si Jesus Christ ay nag-preach sa synagogue, ginamit niya ang prophecy ng Isaiah at in-apply niya ito sa kanya. Kaya nga po nagalit yung crowd. Alam ng mga Hudyo ang prophecy ng Isaiah, at ang ginawa ni Jesus Christ, kinuha niya yung prophecy ni Isaiah at in-apply niya ito sa kanya. Wala pong mali doon kasi siya po talaga ang anointed one. Pero ito po ay hindi lamang ito nangyari nung siya'y nagkatawang tao, but yung pinaka-fulfillment po nito ay mangyayari sa Millennium Kingdom. Kaya nga po, nung si Jesus Christ po ay nagkatawang tao, gumawa po siya ng mga miracle. Ang pinakalayunin po ng mga miracle na ginawa po ni Jesus Christ ay upang ipakita na ako ang Messiah. Kung ano ang mga gagawin ng Messiah sa Millennium Kingdom, ito, ginagawa ko na. Nagbabangon ng mga patay. Nagpapagaling ng mga bulag, ng mga pilay. Ano pang hinihingi ninyong sign, mga Hudyo? Don't you know na ang Messiah ninyo ay gagawin ito? At ito, ginagawa ko na siya. So, yun po yung point po dito. At we see that in Isaiah chapter 61. Isaiah chapter 62, makikita niyo po dito yung blessing na may experience po ng bayan po ng Israel, and so on and so forth. So Isaiah chapter 60 to 62, ito po yung mga restoration, comfort, redemption na mararanasan ng bayan ng Israel. Isaiah chapter 63 and 64, ito naman, contrary naman ito. Dito po nyo makikita, 63 and 64, na kahit merong redemption na topic dito sa section na ito, meron po itong kalakip na divine judgment. Kanino ito, Brother RJ, na divine judgment? Pag binasa niyo po itong dalawang chapter na ito, yung divine judgment, ito po yung patungkol sa mga wicked, sa mga unregenerate, sa mga unbeliever. At dito niyo po makikita yung habag ng Panginoon at yung kanyang patuloy na renewed intervention sa kanya pong mga tao. That's 63 and 64. At panghuli, Isaiah chapter 65 hanggang 66, ito naman nagpapakita ng new creation and final judgment. And we know na ito yung iba dito ay nagsimula ng Millennium Kingdom, katulad po ng, for example, tingnan po ninyo, in verse number tingnan nyo po yung Isaiah 65 verse 20. Isaiah 65 verse 20, there shall be no more thence an infant of days, nor an old man that had not filled his day, for the child shall die 100-year-old, but the sinner being 100-year-old shall be accursed. So binabanggit dito ni Isaiah, pagdating ng Millennium Kingdom at ikaw ay mamatay ng 100-year-old, ang tawag sa iyo sa death certificate mo, infant ka pa lang. Just imagine, 100-year-old ka namatay, tapos bibigyan ka ng munisipyo ng death certificate, infant pa tong namatay. Kasi pagdating po ng millennium, ang longevity ng life ay babalik po. Lahat po ng sumpa na ipinataw po ng Diyos sa Genesis chapter 3 sa mankind, sa mga animals, at even sa creation, yun po lahat ay mawawala. Kaya tingnan niyo po, for example, ipitin niyo lang dito sa Isaiah, go over in Romans chapter 8. Alam niyo ba na ang creation ng Panginoon ay nag-aabang sa Millennium Kingdom? Tingnan niyo po, sabi ni Paul, even the creation is waiting sa event na ito. Tingnan niyo po,
Romans chapter 8, verse 20. Sinulatan ni Paul dito yung mga 6 na churches sa Rome at ang sabi ni Paul sa mga churches, "For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of Him who had subjected the same in hope." Yan po ay nagpapatungkol sa Genesis chapter 3. Nung nagkasala po ang tao, sinumpa po ng Diyos ang creation ng Panginoon. Verse number 21, "Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God." Ang creation po na ito, na pinumpa ng Panginoon, ay maidi-deliver din. Makakaranas din ng salvation. Verse 22, "For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now." Until the time of Paul, and even until now, ang creation po natin ngayon, ang creation ay sumisigaw at nagrereklamo dahil sa sumpa ng Panginoon. But tingnan niyo po ito. Verse number 23. Verse number 9, verse 23, "And not only they," hindi lamang ang creation ang sumisigaw, ang nagrereklamo sa sumpa ng kasalanan, "but ourselves also, which have the first fruit of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body." So katulad ng creation, nagrereklamo ang creation ngayon dahil sa sumpa ng kasalanan, katulad natin. Pero pagdating po ng millennium reign, pinakita ni Isaiah sa chapter 65 and 66, na ang creation po ng Diyos ay marirestored. Lahat po ng disyerto, pumunta kayo sa Israel, puro disyerto po ito, pero nakita ni Isaiah na mamumulaklak ang bayan ng po ng Israel. Yung longevity ng life, dahil sa atin ngayon, sabi ng scripture, pag ikaw ay nabuhay ng 70-year-old, ang lifetime natin ngayon ay 70-year-old, 60 to 70. Pero pagdating po ng Millennium Kingdom, probably yung age na Methuselah ay maaabot ng tao. And so on and so forth. Hindi lamang po doon, tingnan nyo pa, sa Isaiah 65 verse 25. Isaiah 65:25, "The wolf and the lamb shall feed together." Ano yung Tagalog sa wolf? Lobo, di ba? Ang lobo at ang tupa, pwede pang pagsamahin yun sa isang kulungan. Ngayon, halimbawa, lobo at tupa. Pero pagdating po ng Millennium Kingdom, lahat po ng bangis ng hayop ay mawawala, to the point na ang wolf and lamb shall feed together, and the lion shall eat straw like the bullock, and thus shall be the serpent meat. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain, saith the Lord. Lahat po ng bangis ng hayop na kanyang ipinataw noong Genesis chapter 3, lahat po ng yun ay tatanggalin. So, kung ano, probably during the millennium, kung ano na-experience ni Adam sa Garden of Eden, probably may experience po ng mga tao sa Millennium Kingdom. Yung sakit ay wala na. Of course, may trabaho pa rin kasi si Adam nagtatrabaho po. Don't think na nung si Adam ay nasa Garden of Eden, nakaupo lang siya at naghihintay siya ng patak ng ubas at kakainin niya. No, siya po ang manager po ng Garden of Eden nung panahon po na yun. Pero ang point natin dito, marirestore po ang mundo pong nating ginagalawan. At hindi lamang po doon, makikita nyo sa Isaiah chapter 66, even in chapter 66, makikita nyo po dito yung final judgment. Makikita nyo din po dito yung new heaven and new earth. New heaven and new earth. We know, because of the book of Revelation, we know na gugunawin ng Diyos ang mundong ito, according to 2 Peter, at magkakaroon ng new heaven and new earth. At gusto kong tingnan ninyo sa verse 22 ng chapter 66. Isaiah chapter 66. Basahin natin yung 22 to 24 together. Isaiah 66 verse 22 to 24. Ready? Read. For as the new heavens and the new earth which shall reign for me, saith the Lord, so shall your seed and your name remain. And it shall come to pass that from another, and from one Sabbath to another, and shall all flesh come to worship before me, saith the Lord. And they shall go forth and look upon the carcasses of the men that had transgressed against me,
For their worms shall die not, neither shall their fire be quenched, and they shall be abhorring unto all. So I says, ito pong verses na binasa natin, ito po yung new heaven and new earth. We know sa Book of Revelation yung detalye ng new heaven and new earth. Pero gusto kong i-highlight isang detalye na nakita ni Isaiah na hindi nakita ni John the Beloved sa Book of Revelation. Ano yun? Sa new heaven and new earth, makikita po natin ang lake of fire. Tingnan niyo po yung verse 24. And they shall go forth and look upon the carcasses of the men that have transgressed against me, for their worm shall not die, neither shall their fire be quenched, and they shall be abhorring upon all flesh. For all eternity, sa new heaven and new earth, makikita po natin ang lake of fire. Makikita natin yung carcasses. Kasi we know sa Book of Revelation, ire-resurrect ng Diyos yung mga tao sa impyerno at itatapon sila sa lake of fire, yun yung second death. At sa new heaven and new earth, makikita natin yung lake of fire. Tanong, nakita na ba kayo ng lake of fire? I know na nakakita na kayo. Just look up. Ang araw po, isang example po ng lake of fire. I don't know kung ang araw ang lake of fire, we don't know it. Pero according kay Isaiah, day to day, makikita natin ang lake of fire. Now, anong implication nito? Pag tinignan niyo po yung Book of Ephesians, pinaliwanag ni Pablo na doon natin marirealize ang biyaya ng Panginoon. Habang tinitingnan natin yung mga carcasses, makikita natin na dapat doon din tayo kasama. Just imagine for new heaven and new earth, na-enjoy natin yung new heaven and new earth, pero nakikita natin na, Panginoon, dapat na doon ako eh. Panginoon, hindi ako worthy na nakasama mo sa new heaven and new earth. At sinabi ni Paul, itong mga event na ito, doon natin marirealize ang biyaya ng Panginoon. Right now, it's easy to say that the grace of God. Pero pagdating po ng new heaven and new earth, I believe, doon talaga natin mako-comprehend ang biyaya ng Panginoon. Na we don't deserve, Panginoon, we don't deserve new heaven and new earth. Ang deserving ko, Panginoon, dapat dadun ako sa lake of fire. Panginoon, I don't deserve it. Nakikita ko yung mga carcasses ng mga sumisigaw. Nakikita ko yung mga worm na hindi namamatay. Panginoon, dapat nadun ako, pero salamat sa biyaya mo. Kasi iniligtas mo ako at kasama mo ako dito for all eternity. And that's what Isaiah saw. So, hindi ito nakita ni John the Beloved sa Book of Revelation, pero binigyan tayo dito ni Isaiah ng preview na sa Millennium Kingdom, we will see the lake of fire. And that's prideful. Pero nakakatakot siya, pero I guess, kasi pinaliwanag ni Paul in the Book of Ephesians, na hindi takot ang magiging resulta nito sa atin. Hindi awa, kundi doon natin ma-realize, kasi pagdating po ng eternity, alam niyo po ba, tayo po ang trophy ng Diyos. Pinaliwanag to ni Paul. Halimbawa, sino sa inyo ang merong medal nung kayo graduate? Or medal pagkatapos ng school year? Anong ginagawa niyo sa medal? Ito ba itatago niyo lang sa cabinet para hindi makita ng mga bisita? Anong gagawin niyo sa mga trophy and medal? Gagawin ng mga nanay, paggawa tayo ng cabinet, dito natin ilalagay yung mga trophy ng aking anak kasi ang galing niya sa school. Di ba ganon dinidisplay? Sabi ni Paul, pagdating po ng millennium, ikaw at ako po ang trophy po ng Diyos. Ipapakita ng Diyos po kung gaano siya napakamabiyayang Diyos. Papakita niya, alam nyo, napakamabiyaya akong Diyos. Tingnan mo ang aking mga niligtas. Hindi nila deserve ang new heaven and new earth, pero dahil sa aking biyaya, kasama ko siya. And Paul explained that in the Book of Ephesians. So, yan po ang Isaiah chapter 66. So, very, very, very amazing na nakita po ito at pinakita sa atin ito ni Book of Isaiah. Ito po yung final state of righteous and wicked. Sa yung pong verse 22 and 24, ito po yung dulong wakas for all eternity ng mga wicked, referring sa mga taong hindi saved, mga taong nag-reject sa Panginoong Kristo. Yun po ang kanilang final state. Yung kanilang mga carcasses ay patuloy na masusunog at masusunog at masusunog. Pero tayo ay nasa new heaven and new earth. So, yan po ang Book of Isaiah. So, pinakatema po ng Book of Isaiah ay salvation. Ang salvation po, Isaiah chapter 1 hanggang 35, hindi mararanasan ng tao ang salvation
kung hindi muna niya makikita ang kasalanan. Kaya Isaiah 1 to 35, majority ng book of Isaiah ay puro kasalanan, puro rebuke, puro judgment. And then Isaiah 40 hanggang 66, ito po yung nagpapatungkol sa salvation. Pinakita sa atin yung Lord's servant at nakita natin din dito yung future restoration ng Panginoon, hindi lamang sa bayan ng Israel, kundi for all humanity. So any question? Any question po? Meron po ba kayong tanong? Clarification? So kung wala na, tayo po'y magtapos sa pananalangin. Shall we pray? Ama namin Diyos, salamat po sa aming pong pag-aaral ng Book of Isaiah. We pray na ang aming pong naging survey, aming overview na pag-aaral sa Book of Isaiah, ito po'y magbigay ng detalye para po kami, pag kami po ay magbabasa na ng Book of Isaiah, mag-aaral ng Book of Isaiah, alam namin naman ang konteksto po nito. And we pray na tulungan niyo po kami na lumago at masigit na matuto po sa inyo pong salita. Hindi lamang po sa Book of Isaiah, sa iba pang books of the Scripture. In Jesus' name pray, Amen. Salamat po. Meron po tayong 10-minute break before our morning worship.